Hello, magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko. So, meron tayong re-react na video. Ito in-upload ni Food Genius, no? Actually, sa ano yata to ni Pastor Jam sa live. Tingnan nga natin to, mga men. Ano ba ito? Mukhang agaw eksena si si Tito Jam Ano kaya problema na ito? Tingnan nga natin, mga men. Alam mo, pag-usapang success, baka nga hindi mangalahati si idol mo, Kupal M. Bakit? Hindi, depende. Ano bang success ang tinutukoy mo? Sa magandang paraan or sa hindi magandang paraan? Kasi ako, kung akong titingin, irregardless kung negative or positive, no, may ko-consider ko successful si Tito Norman. Feeling ko, natupad naman yung mga gusto niya mangyari. Kaya lang, ibang usapan kung ano yung kinahihinatnan. Pero kung yung mga plano niya or yung goal niya sa buhay, feeling ko narating niya naman. Kilalanin bilang Marcos, oo. Magkaroon ng maraming pera, oo. 'Di ba? Kukontrahin niyo ako. Feeling ko successful naman. Kaya lang talaga yung lesson na matututunan kasi natin, dito mo may intindihan na no matter how successful yung narating mo sa buhay, kung hindi maganda yung ugat, talagang mapupunta sa wala lahat. Pero mararating mo yung rurok ng tagumpay, 'di ba? Nakuha niya naman yung gusto niya eh. Makilala siya ng mga tao, magkaroon ng maimpluwensyang mga kaibigan, 'di ba? Maka-travel around the world, 'di ba? Kilalanin bilang Marcos. 'Di ba hindi naman hindi mo naman maikakailan na nangyari 'yun eh. Kaya lang syempre, iba ang usapan na katulad niya ganyan na nangyari, 'di ba? Kaya kay Pastor Jam, ano yung ikukumpara ni Pastor Jam? Yes, sa good sa good. May bilamang siya. Pero kung yung pag-uusapan yung success lang, medyo malayo-layo din naman ang narating ni Tito. 'Di ba? Ikaw nga hindi ka na mainstream media eh. Si idol mo, Kupal M. Bakit? Maaring si idol mo, nire-respeto ng mga taong sinasabing nire-respeto siya, dahil may pera siya. Pero Hindi. Ako magiging pro Norman ako muna. Nakita ko naman talaga yung respeto sa kanya ng mga OFW nun. Natawag nga yan na GAT FLM eh. 'Di ba yung ano ba yung ibig sabihin kasi nung GAT na yon? Kasi naririnig ko yan sa mga bayani eh. Let's say GAT Andres Bonifacio, GAT Jose Rizal, 'di ba? Anong meaning ng GAT? Tingnan natin. GAT Andres Bonifacio. Tingnan nga natin ano ba. Naguguluhan ako dyan eh. Ah! Ang meaning ng GAT ito. Kasi seryoso ako. Tinawag na GAT, Francis Leo Marco. Ang meaning ng GAT ayon dito sa GAT is a pre-colonial Tagalog title of nobility meaning lord, sir, or nobleman. Derived from the word pamagat, GAT title meaning. It is used as an honorific prefix for a Filipino national heroes like GAT Andres Bonifacio and GAT Jose Rizal to acknowledge their greatness and honor
the nation's pre-colonial past, effectively substituting the Spanish colonial title Don. So yun yung meaning. Natawag nga na GAT yan eh. Si Tito Norman. Akala nyo nagbibiro ako ha. Tanong mo kay Sekyama. Lagi si Sekyama. Kasi siya yung tingnan natin kung may record pa nung GAT Francis Leo. Wala na akong maano eh. Pero basta natawag yan na GAT. Tingnan natin sa sa YouTube. Mga 5 years na kasi yun eh. Matagal-tagal na rin talaga. Pero yung mga matagal na natawag yan. Ibig sabihin ginagalang talaga. Yung paggalang kasi kay Tito Norman. Yun, genuine yun na kasi nga yung mga tao na mislead eh. 'Di ba? Maybe ngayon hindi na siniseryosong maigi kasi nga booking na booking. Pero dati, naniniwala ako ginalang siya ng mga tao. So, Yung respeto kapag wala siyang pera, makukuha kaya niya. Ako, may mga taong mag-i-stay sa tabi ko kahit walang-wala ako. Masaya yun. Hindi. Mga walang-wala nga yan. Nagkaroon eh. Diba? Walang-wala yan. Nung nakaraan nga ni Pang Xerox, wala eh. Hindi siya iniwan nila. Yung mga loyalista niya, sila Baarde. Yan, si Sir Alex Pabella. Yung pinyansahan pa nga yan ng mga taga-Amerika daw, di ba? Oh. Di ba? Pero ibang usapan yun. Kasi, ang speculations ko lang naman no? Na, hindi ko sinasabing totoo ito, pero speculations ko, feeling ko talaga, kaya hindi siya maiwan-iwan, may naipangako talaga yan eh. May naipangako yan. Kasi, parang nung nakakulong niya, nagzo-zoom, naalala ko nun, alam ko may video ako nun eh, yung pinag-uusapan nila yung gold bar. Kasi gold bar yun dati eh. Si Inay Mary Ann na-mention nga yung gold bar na yun eh. Yung, kilala si Inay Mary Ann, di ba? Yung naging financier niya nung mga unang, nung nagpa-press conference yun, na-mention niya yung pinramis na gold bar eh. Kaya ako, naniniwala ako ngayon, nasa 90%, kaya hindi siya maiwan ng iba, may pinangako. Siya kaya, may mag-i-stay kaya sa panahong pag walang-wala pa siya. Meron. Confirm. Confirm. Walang-wala nga eh. Isa pa sa mga bad experience ko dyan, nung grade 1 ako, alam ko Ronnie, sa mga Kapitaneo, sinasama niya ako dun sa bayan, sa palengke. Tignan mo, dito unti-unti nang inaamin niya, subconsciously inaamin niya na talagang kilala niya yung kapatid niya. Kaya bullshit talaga yung dahilan na ito dati na na kaya nasabi niyang hindi niya kilala yung FLM kasi matagal niya daw na hindi nakita. Pero ngayon naaalala niya na. 'Di ba? Pastor Jam kasi. Kung ito na yung totoong sinasabi mo, magtuloy-tuloy ka na para tuluyan mo ng ma-redeem yung sarili mo. Wala hindi ganito 'yon Alam ko kaya hindi niya maamin-amin yung kabuuang katotohanan. Alam niya kasi sa sarili niya na nasangkot din siya doon. Kasi there was a time na aktibo yung grupo nila, nandoon din siya, paakyat-akyat din siya at nakakuha din siya ng mga supporters noon. So, may guilt ito si pastor doon sa mga nangyari noong 2020. Ngayon, wala eh. Alam mo, minsan tayo nakakagawa ng mali eh. I-redeem mo na lang yung sarili mo. Aminin mo na din, sorry po, nung dati, napasama ako, natukso din kasi ako sa pwede ko mahita. Diba? Human kasi tayo. At kung magpapakatotoo ka ng ganon,
oo, may manghuhusga so kasama ka pala sa pang-scam dati, gaganunin ka. Pero ano eh, wala ka naman choice eh, kailangan harapin mo yun eh. Kasi whether you like it or not, kailangan pagbayaran mo din. 'Di ba? Now, at least naipakawala mo na yung sarili mo do sa burden na yun, ano, magiging smooth sailing ka na. Parang yung ano, yung pagkaka-redeem ni ano ni MG, 'di ba? Inamin niya na gago ako dati. Ganito yung pinaggagawa ko noon. Ngayon, tinan mo yung mga kalaban niya, wala nang maipukol sa kanya. Kasi inamin niya na eh. Oo, dati, gawain ko, katarantaduhan. Gumaganon si MJ. Aminado siya eh. Kasi napalaya na siya noon, nung past niya. 'Di ba? Parang ganito yung yung dapat mong gawin. Magtuloy-tuloy ka na. Sayot sa gusto mo kasi magkarugtong ang bitukan yung dalawa eh. Hindi pwede yung nagsasalita ka tapos pinipili mo lang, hinihimay mo lang yung hindi ka masasama. 'Di ba? Tapos, ang gagawin niya, maghahanap yan ng kamatch up ko. Maghahanap yan ng kamatch up ko. So, Tapos, ang point mga niya bad to- experience ko dyan, nung grade 1 ako, alam ko ano yun eh, Ronnie, sa mga Kapitaneo, ano yan, sinasama niya ako dun sa bayan, sa palengke. Tapos, ang gagawin niya, maghahanap yan ng kamatch up ko. Maghahanap yan ng kamatch up ko, tapos, magpupustahan. Grabe ano. Ginawang manok ang kapatid. Kaya doon ako doon ako natuto na makipagbabagan kahit wala naman dapat pag-awayan. Alam ko yung kaya sabi ko nga, wala akong magandang maaalala sa kanya. Lahat ng mga maaalala ko, puro yun worst memory. Actually, hindi naman sa nakaka-relate ako sa nito. Nakaka-relate ako sa ginawa sa kanya. Kaya napapansin nyo, most of the time pag nire-reactan ko to, medyo naiintindihan ko siya eh. Yung simula dun sa paborito ng nanay, tapos yung puro bad memories. Kaya nga sinabi ko sa inyo, di ba? Kahit na mayapa na yung kapatid kong babae, may something sa akin na na mahirap talaga magpatawad. No, madali kasing sabihin yun na partially naiintindihan ko siya eh. Kasi maraming magsasabi diyan hindi kapatid mo naman yun, patawarin mo na. Yung pagsabi mo ng patawad kasi, madali lang naman yun. Ang mahirap yun, yung gagawin mo sa sarili mo. Ako kaya ko sabihin, pinapatawad ko na yung kapatid ko. Kaya ko, madaling sabihin eh. Pero alam mo sa sarili mo na mahirap, may galit ka pa rin talaga. Katulad ko, kahit na yung kapatid kong babae na mayapa na, kahit sa kuya ko pa rin na buhay pa rin ngayon. Parang may something talaga na God knows, gusto ko talagang magpatawad. 'Di ba? Sino ba ang gustong mabuhay na palaging may dala-dala? Kaya lang every time, alam mo yun, pag every time na nakikita mo yung pagmumuka or naaalala mo, yung biglang didilim agad yung mundo mo. Biglang yung madilim na ulap biglang gaganyan, no? Tapos biglang magre-red yung mata mo. Alam mo yung parang cartoons na biglang magpupula yung mata mo. Biglang magta-transform ka. Kahit gusto mo, ilang beses na ako nagdasal niyan, men. Na gusto ko talaga ng peace sa buhay. Pero every time na naaalala ko yung mga ginawa sa akin ng mga kapatid ko, babalik na naman uli ako sa Kaya, di ba, ayoko nang kaya balik tayo dito kay Pastora. Naiintindihan ko itong ganito. I don't know, maybe yung iba sa inyo,
Hindi nyo naintindihan kasi hindi nyo na-experience. Pero may ganun pala talaga. Na ikaw na mismo ang nakikiusap sa Diyos na pakawalan na yung galit sa puso mo. Pero hindi talaga kaya. Kasi alam mo, ang masakit do sa part na yon. Sa ibang tao yun kasi, ganito, pag nagkaroon ka ng kagalit na ibang tao, yung hindi mo kadugo, no? Pwede mo kasi siyang padaanin na lang sa buhay mo eh. Na after natin magkagalit, maghihiwalay tayo, kahit kailan hindi na tayo magkikita dalawa. Okay yon. Kasi hindi mo naman hindi ka naman obligado na pakisamahan pa siya eh. Eh di hindi na tayo magkontakan or ano. Pero pag kadugo mo kasi, 'di ba? Lalo na yung pag yung nanay mo ay nakikiusap. Nanonood sa akin ang nanay ko. Tinawagan ako kanina eh. Oh, Norman Kulaong na naman ang ano mo content. 'Di ba? Wala lang. Balik na nga tayo dito na nalalayo tayo. Puro yon pangit. Oo, yun yung yung maalala ko yung sinama niya ako kasi tama yung kwento ng iba. May kapatid ako na Norman Mangusin na Tamo, biglang kakambyo na naman siya. Na parang kasi napapansin niya napapaamin na siya eh. Ngayon babawiin niya na naman para magmukhang naaalala niya na naman na yung parang ang dating eh hindi na naman siya sigurado. Ano ba naman Pastor Jam? ang ginagawa niyang noon, time na yon, nagkukrudo, sa bayan kaya marunong kami niyan mag-crudo boys ang tinatawag. Yung crudo boys ang tinatawag, pag may dumarating na jeep, naglilinis kami sa loob. Iba yung washing ng jeep. Pag crudo boys, magwa-washing ka. Wawalisan mo yung loob para kumintab yung flooring, lalagyan mo ng diesel. Kasi yung flooring ng jeep parang... Ano ba yan? Anak ni Pacifico, nagkukrudo boys? O yeah, I mean, walang masama doon. Kasi sa totoo lang, mas mataas nga tsumansa na yumaman yung mga nanggagaling sa hirap na ganun eh. Kasi malalaman nila talaga yung value ng pera pinaghihirapan. Ang ibig ko lang, baka kasi may ma-offend eh, ang ibig ko lang sabihin dito, ang dami-daming ka-bullshit na kinuwento mo sa amin na ikaw ay pinanganak na super yaman, nag-aral ka sa MIT, tapos biglang malalaman namin totoo, crudo boys pala. Di ba, men? Yero. Para mali. Tamo si Pastor Jam, hindi niya ikinakahiya yung ganyan. Kasi kaya niya naman tanggapin yung totoo eh. Lumaki tayo na ganito, wala naman tayong magawa. Alang kaysa naman kaibigan ka ng tao na puro ka bullshitan yung kwento mo, di ba? Lalagyan mo ng diesel. Kasi yung flooring ng jeep parang yero. Para malinis tignan, crudo boys tawag doon. Kasi maraming beses na niya akong sinama niyan sa paggaganon. Maraming beses. Nagmamatch yung yung kwento niya ni Pastor Jam doon sa kwento ng kamag-anak niya na pinuntahan ni The Kings. Sa Bulacan yata 'yon, di ba? Nagmamatch yung kwento niya doon sa kwento nung so meaning may credibility. Sa amin, nung bata ako. After nun, hindi ko na siya nakita. Huling yung time na. Tapos babawi na naman siya na hindi na nakita tapos biglang kaya para ma-justify niya yung yung sinabi niya na hindi niya kilala yung Francis Leo Marcos noong 2020. Inaalagaan pa rin nito yung yung pagsisinungaling eh. Kaya nga sabi ko mag all out ka na eh para tuluyang makalaya ka na diyan Pastor Jam eh. May mga nire-recall ako kasi syempre hindi naman lahat agad ma-recall. Grabe, crudo boys, no? Tapos makaarte, akala mo kung sinong maharlika na na pinanganak. Inuulit ko ha, walang masama sa ganong gawain, hindi naman sila nagnanakaw dati. Kaya lang ang layo-layo ng ng kwento mo sa totoong nangyari. Nakakahiya. Ang bihira. Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.